ng umaga. Amen. Salamat sa salita ng Diyos. Amen. Kaya it's only by the grace of God. No? And tayo muli ay magpatuloy sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen. And basahin muna natin ang isang verse na lang. Kanina, tuloy natin ang ating pag-uusap. Sa Matthew chapter 4, verse 4 na lamang. And Hebrews 4:12 is all about the Word of God, no? Hebrews 4:12 and Matthew chapter 4 verse 4. Praise God, no? Yung ating choruses kanina, no? Is all about the Word of God. 66 books. Huwag kayong mag-alala, mga kapatid. No, na hindi nyo na may memorize ang mga books of the Bible. Ma-memorize din natin yan. No, magbilang kayo ng 10 taon. Kaya natin ma-memorize yan. Kaya magtiyaga-tiyaga lang po tayo sa mga choruses na yan. And one day, ma-memorize natin. Kaya salamat sa Panginoon. No? Magandang awitin na yan, ano? In books of the Bible. Lalo na yung marinig mo si Malakay. Amen? Maraming ayaw kay Malakay. Amen? Alam mo yung Malakay, sa Tagalog ng Malakay, malaki, malaki. Amen. Kaya may natutunan naman kayo sa Tagalog ng Malakay. Malaki. Malaki. Matthew chapter 4 verse 4. Dito po basahin natin ang isang talata lang. Mas marami tayong mapag-usapan pag mababanggit naman natin. In verse 4, but he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but every word that proceeded out of the mouth of God. Every word ay galing yan sa salita, sa bibig mismo ng Panginoon. In Hebrews chapter 4 verse 12. Book of Hebrews chapter 4 verse 12 is all about the Word of God. No? Nandiyan yan sa 2 Peter chapter 2 verse 2. Verse 12. Dan, ito paganda ang description ng salita ng Diyos. Amen. Ang sabi diyan, for the word of the Lord is quick and powerful, sharper than two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and joins the marrow, and is discerner of thoughts and intents of the heart. Amen? Ganon ang salita ng Diyos. Basahin din natin ang malapit na laman din sa kabila, and 2 Peter chapter 2 verse 2. 2 Peter chapter 2 verse 2. 1 Peter chapter 2 verse 2. Basahin po natin ang sabay-sabay. As newborn babes desire essential milk of the word, that they may grow thereby. Amen. Yung ating lahat ng ating binasa, yung 3 verses na yan ay tungkol yan sa salita ng Diyos. Kaya kailangan natin ng salita ng Diyos. Amen. Alam mo ba ang Psalm 119, that is the chapter about the Word of God. Yung Psalm 119. No, napakaraming verses sa Biblia ay Psalm 119. Amen. Kaya yun, kasi marami talaga ang talata tungkol sa salita ng Diyos. Napakarami sa Biblia ay ang pinakamarami dyan ay ang tungkol sa salita ng Diyos. Sa Psalm 119 pa lamang, kapatid. No? Alright, salamat po. Bago po ang salita ng Diyos, tayo muna ay manalangin. Dakilang Diyos Ama sa langit, thank you God for the passage that we read, the verses that we read tonight. Thank you for our great service kaninang umaga. Thank you for testimonies. Thank you for fellowship sa bawat isa. At salamat, Panginoon, na kami muli ay binalik mo sa Sunday evening, because we believe that Sunday evening is still Lord's Day. Salamat, Panginoon. And we end our worship service this evening, O God. This morning, we start our service with God, and we end our service with God. The same God that we worship,
this morning, the same God that we worship tonight, O God. And help again your servant. Empower me again, O God. I'm nothing without your guidance and power. I'm good for nothing tonight, O God. And make my blessing, your word, and send us revival through your words tonight, O God. Forgive our sins, cleanse our heart, and Holy Spirit, speak to us again and revive us again spiritually. Forgive our sins and all these things we ask in Christ Jesus' name. Amen. Amen. Patuloy natin ang salita ng Diyos. Amen. Napansin ninyo, ano? And last Sunday, hanggang ngayon, and I believe, kung maubos natin ang month of February, we talk about the Word of God. Amen. Ang last Sunday, we talk about the essential of the Word of God. It is essential for our salvation. Amen. Hindi tayo naligtas kung hindi tayo nakarinig ng salita ng Diyos. Ganon kaliga ang salita ng Diyos. Amen. Tayo ay naligtas sa pamagitan ng salita ng Diyos. Somebody share to us the Word of God. No? At tayo ay naligtas. Amen. Some preacher preached the gospel and we got saved today. Amen. Yan po, that's the source of the Word of God, is the source of our salvation. Amen. And after tayo naligtas, ay kailangan natin ng salita ng Diyos. Amen. Kailangan natin kumain ng salita ng Diyos. At kaninang umaga, pinag-usapan natin ang mensahe, the Word of God for our daily walk. Amen. And kailangan natin araw-araw kumain ng salita ng Diyos. Amen. Kasi ang tao ay hindi nabubuhay lamang sa material na mga bagay, kundi sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Yan sinasabi sa ating text ngayon, Matthew chapter 4, a man shall not live by bread alone. Amen? Kasi ang tao, mga kapatid, ay mayroong tatlong bahagi. No? Ano yon? Katawan, espiritu, at kaluluwa. Amen? Ang espiritu at kaluluwa, yan po ang nakatira sa katawan. No? The soul and spirit, the body is the residence of the soul and spirit. Ang body ay kumakain ng physical na pagkain, at ang spiritual, ang kaluluwa natin at espiritu ay kumakain yan ng salita ng Diyos. Amen. Kung ang katawan na ito, physical, ay maraming kinakain ito sa mga bagay ng sanlibutan, no, kaysa spiritual, no, mas maraming kinakain ang ating katawan kaysa kaluluwa. Amen. Kaya manghihina ang spiritual, bagamat malakas ka physical. Amen. You are strong physically, but you are weak spiritually. Kailangan balance, kapatid. Kung gaano ka kumakain ng physical na pagkain, ay ganon din kumakain ka ng iyong kaluluwa, kumakain din. Kumakain ka 3 times a day, ay 5 times a day, minsan pa, kapatid. Pero ang kaluluwa natin, isang oras lang, kakain ka. Once every Sunday ka lang. Maganda, kaya nga mayroon tayong evening service. No? Don't you know that many churches today, no service on Sunday? No Sunday evening service, no prayer meeting. Kaya mapalad tayo na kapatid, magmula ng pandemic, ay never po tayo na miss even one service. Amen. Wala po tayo, kapatid, na namimiss na service. Kahit na online, patuloy tayo nagsiservice. Ay, in fact, nung panahon ng pandemic, everyday nga tayo mayroong Bible study. Amen? Online Bible study. Everyday. Amen? Kaya salamat sa Panginoon. Non-stop ang salita ng Diyos sa simbahang ito. And then dito lang natin yan matagpuan sa Bible Believing Baptist Church. Amen? No? Even many churches, even born-again churches or Catholic churches,
closed, sarado sa salita ng Diyos. Wala ka nang marinig na salita ng Diyos. Amen? Kaya praise God. Ay patuloy tayo nakikinig ng salita ng Diyos. Amen? Kaya salamat sa Panginoon. Yan po kasi mahalaga sa tao ang salita ng Diyos. Kailangan natin ang salita ng Diyos. Gaya kan sinasabi ko, we cannot exist in this world. We cannot survive in our Christian life without the Word of God. Amen? Our family cannot survive without the Word of God. Malilito, maliligaw ang ating mga anak pag wala silang salita ng Diyos, kapatid. Oo. Maliligaw sila. Amen? Ang katulad ng sinasabi ko, young people, 19 years old, nakita ko na doon sa bilangguan, ako nabagbag ang aking puso, kapatid, na isang batang-bata ay sa loob na ng kulungan, kapatid. Oo. Kaya sabi ko, we keep on winning soul. We have a program to our young people. Amen. Para ano? Para hindi na sila makapasok doon, hindi na sila maligaw sa kulungan, sa libingan, kapatid. Mabata pa sila, pwede pa silang gamitin ng Diyos. Amen. Kaya yun, mga kapatid, no? It is the source, ang salita ng Diyos, doon nagsimula ang ating kaligtasan. Amen? Hindi lang basta kaligtasan. Totoo at tunay na kaligtasan. For by grace are you saved through faith. Amen? Yan po ang tunay na kaligtasan. Amen? Maliban dyan, sa biyaya at panampalataya natin sa Panginoon Kristo, wala na pong totoong kaligtasan. Biblical salvation. Kaya hindi po tayo naliligtas sa mabuting gawa, hindi po tayo naliligtas sa bautismo. Ang bautismo ay yan po nangyayari sa mga taong naligtas na, kasi yan po ang sinasabi ng Biblia, and they gladly receive His word, were baptized at the same day in Acts chapter 2, verse 41. Amen? Kaya kailangan natin ng pagkain araw-araw ng salita ng Diyos. Amen? Spiritual food. Amen? Yan po, no? That is, we need spiritual food. No? And number 2, makita natin, number 2 na. The Word of God, it is the source of our strength and stability. Spiritual strength and stability. Ang nagpapalakas sa atin ay hindi pagkain pisikal. Ang nagpapalakas sa atin ay pagkain spiritual. Strength. Amen? Nagbibigay sa atin ng kalakasan. Ano? Salita ng Diyos. And stability. Oo. Kaya ginawa ko letter S lahat yan. Para madali natin maintindihan. Madali nating ma-memorize. Oo. Maganda kung nagsusulat kayo. Strength and stability. No. If you have the Word of God, you have strength and you are stable in your Christian life. Amen. Maging matatag ka at malakas ka sa iyong panampalataya bilang Kristiyano sa araw-araw nating buhay, kapatid. Hindi ka basta-basta ma-discourage, hindi ka basta-basta bumagsak ng basta-basta. Mga kapatid, hindi ka basta manghihina dahil mayroon kang extra na kalakasan. You have extra strength, mga kapatid. You have supernatural strength from the Word of God. Yan, you are stable from your Christian life. Amen? Hindi ka basta-basta babagsak sa panahon ng pagsubok, sa panahon ng temptation, sa panahon ng mga troubles in life, kapatid. Ay hindi yan dahilan na ikaw ay ibabagsak ng mga trials, ng mga temptation, ng mga troubles in life. Wala po yan, kapatid. Hindi po yan hadlang na ikaw pabagsakin. Hindi ka kayang pabagsakin kung ikaw ay malakas, spiritual, at ikaw ay matatag. Sipin mo yan, pinagsama ko na ang strength and stability ng ating buhay Kristiyano. That's what we need sa ating buhay Kristiyano.
kailangan tayo ay maging malakas. No? Malakas sa Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoon kay Timothy, 2 Timothy chapter 2, be strong in the Lord. Be strong in the Lord. Maging matibay tayo sa Panginoon. Paano tayo maging matibay sa Panginoon? Mayroon tayong salita ng Diyos na naririnig, na ang salita ng Diyos, yan ang nagbibigay sa atin ng kalakasan araw-araw. Day by day. Amen? Kaya nga ang sabi ng prayer, give us this day our daily bread. Daily food, the Word of God. Para ano? God will sustain you daily strength and stability in your daily walk of life. Amen? Yan po, no? Ganon kahalaga at kapangyarihan ang salita ng Diyos. Amen? Na ikaw nangihina, physical, spiritual, pag nakarinig ka ng salita ng Diyos, nayayanig ka, nabubuhay ka, nare-revive ka, physically, spiritually, emotionally, financially, lahat ng pwede kang i-revive. In all aspect of your life, the Word of God has power to revive in every area of your life. Amen? Makita natin, no? Ano yung nangyari sa kamera natin? Ano, parang, naputol-putol. Pag-pray natin yung natin, no? Anong sabi ng Hebrews 4:12? Napaganda, no? John, no? Ito ang source ng ating kalakasan. Oo. Kaya don't underestimate. Ang Bible lang yan. Word of God lang yan. Oh, don't take for granted the Word of God. Amen. Napakalaga ng salita ng Diyos sa ating buhay. Mas mahalaga pa yan sa pagkain nating pisikal. Amen. Di bali, hindi ka kumain pisikal, hindi ka kumain ng breakfast, lunch and dinner, basta ikaw makakain ng salita ng Diyos, dahil ang salita ng Diyos, this is our source of our strength and stability in our Christian life. Amen. No. Marami na akong nasasabi, pero hindi ko pa nakikita ang Hebrews chapter 4 verse 12. Amen. Ito po, napaganda ito, aralin natin, Hebrews 4:12. Oo. Nawa, makadalawang puntos tayo, pero kung isa lang, okay naman. 4:12. For the Word of God. Ano yun? The Bible. Na inyong mini-memorize kanina, Genesis to Revelation. For the Word of God is what? Quick. Amen. Is alive. Buhay. Ang patay, pwedeng buhayin. And powerful. And sharper than any two-edged sword. Piercing. Ano yan? Even to the dividing asunder of soul. Amen. Ito lang, ang salita ng Diyos ay makapangyarihan na kaya niyang tusukin, turukin ang iyong kaloob-looban hanggang kaluluwa at espiritu, and the joints of marrow hanggang sa loob ng iyong mga buto ay kayang pasukin ng salita ng Diyos hanggang sa loob-looban ng iyong puso. Kayang tusukin yan ng salita ng Diyos. Kayang pasukin ng salita ng Diyos. Thus powerful Word of God. Amen. Is quick. Amen. The Word of God is quick. Amen. Kaya nga mga kapatid, no? The Word of God, no? Kaya nga the church, the preacher, the pastor is a vehicle to communicate the Word of God, the concept of God
Amen. Yung idea ng Diyos, ililipat sa iyong isip at puso. Kaya nga may simbahan na magdala ng salita ng Diyos. May preacher, kapatid, have courage with boldness to preach the word of God without any reservation. He can preach, rebuke, reprove. Amen. Kaya kang sawayin. Amen. At pagalitan, rebuke sa salita ng Diyos. Amen. Na ang preacher, ang pastor ay hindi natatakot ipangaral ang katotohanan. Amen. No. Kasi maraming preacher ay wag nating i-preach yan. Wag mong i-preach ang soul winning. Maraming mga mayayaman dyan, hindi nagsusoul winning. Baka ma-open sila, mawala kang giver. Amen? Hindi po ganun, kapatid. Amen? We preach the word of God instant, in season, out of season. Amen? Kasi ang salita ng Diyos, makapangyarihan. Amen? Kaya mga kapatid, no, is the ways of God, no, to communicate His idea, God's idea to us. Amen. Isipin mo yan, ang mind ng Diyos ililipat sa iyo sa pamagitan ng preaching of the Word of God. Amen. Ano ang idea natin? Iba. Kaya nga sabi niya, your thoughts is not my thoughts. Your ways is not my ways. Ang isip ng Diyos, iba yung isip ko. Ang iyong paraan, iba ang paraan ng Diyos. Amen. Tayo maraming paraan. Ang Diyos, iba ang paraan. Amen. Kaya the Word of God is quick. Ano ibig sabihin ng quick? Alive and powerful. It is life-changing and dynamic and powerful. It is the Word of God. Amen. The Word of God. If we listen to the Word of God, it works within us. Sipin mo yan. Pag nakinig ka ng salita ng Diyos, ang salita ng Diyos nagtatrabaho sa iyong puso. Is a life-changing Word of God. The Word of God has power to change lives. Yang nga sabi ko, salamat sa salita ng Diyos, maraming mga nagpatotoo na kapulisan na sila ay binago ng salita ng Diyos. Amen. Isipin mo yan. Amen. Mapaluha ka sa kanilang mga patotoo. Because of the Word of God, mayroon silang pagbabago sa kanilang buhay. Amen. Ang salita ng Diyos, ano, is like two-edged sword. Anong sword? Amen. Hinihiwa ka. Oh, parang surgeon knife yan, surgeon. Amen. Hinihiwa ang iyong mga problema sa iyong spiritual. Amen. Yung mga sakit mo spiritual, hihiwain yan ng Diyos sa pamagitan ng kanyang mga salita. Kaya every time you hear the preaching of the Word of God, God is surgeon. God is physician. Hinihiwa niya ang mga bagay, alisin sa ating buhay. Pag hinihiwa tayo, kapatid, walang anesthesia ang Diyos. Kaya nga, nasasaktan tayo. Kasi hindi siya naglagay ng anesthesia para hindi ka masaktan, kapatid. Kaya minsan, nasasaktan tayo. Minsan, na-open tayo sa salita ng Diyos. Amen. Huwag kayong ma-open sa pastor. We preach only the Word of God, the pure Word of God. Amen. We preach the truth. Amen.
Kaya katulad yan ng surgeon, ang salita ng Diyos. Amen? Kaya every time you hear the preaching of the Word of God, listen carefully. Amen. Focus on the Word of God. Why? Because God is as our surgeon. God is our physician. He operates our Christian life. He operates our soul and spirit. Amen. Ang sabi dyan? Piercing even to the dividing asunder. Hinihiwa niya, dinidivide niya ang iyong kaluluwa at espiritu. Ihiwain niya yan, kapatid. Oo. Ang mga sakit mo sa iyong kaluluwa at espiritu, inaalis niya. Amen. Inaalis niya yan. Ang mga bagay dyan na hindi kalooban ng Diyos. Dividing asunder. Amen. Asunder of soul and spirit. Sipin mo yan. Hinihiwaan niya ang iyong kaluluwa at espiritu. Sino makagawa niyan? Diyos sa pamagitan ng kanyang sword. Two-edged sword. Take note, sharper. Mas matalas pa. Mas matalim pa. Sa dalawang talim na tabak na sword. Amen. Kaya mapansin natin na larawan ang salita ng Diyos sa sword, two-edged. Bakit? Kaya nga, kapatid, kahit pag nag-preach ang salita ng Diyos, marinig mo ang salita ng Diyos, nasasaktan ka, kahit anong ilag mo, tatamaan ka. Back and forth, kahit saan yan. May likod, may tama. Ang salita ng Diyos. Amen. Kaya yun, mga kapatid, no? Kaya nga, bago ka pumunta sa simbahan, manalangin ka, Lord, give me contrite heart to receive your word, na hindi ako masaktan ng masyado, hindi ako ma-open sa salita ng Diyos. Bagkos, pag-uwi ko, aayos na ako, iba na ako pag-uwi ko. Kasi dinidivide ng Diyos, inaayos ng Diyos. Ibig sabihin, pag nasaktan ka, kapatid, something wrong in your heart, in your soul and spirit. Mayroong ayusin ang Diyos dyan sa ating buhay, kapatid, para tayo ay lumakad ayon sa kalooban ng Diyos. Amen. Sipin mo yan. And of the joints and marrow. Oo. Pati sa loob ng buto. Alam mo ang sakit ng buto? Amen? No? Pag may problema ka sa dugo, ang titingnan sa iyo ay doon sa bone marrow. Binubuksan ng doktor yan. Masakit yan, kapatid, pag binubuksan. Tutusukin yan ang bone and marrow at kukuha doon ng blood. Yung pinakabulalo ng tao, tutusukin yan at kukuha sa doon ng sample at titingnan niya kung may problema ka sa iyong blood. Magkano po ang magbayad mo dyan? May isa tayong kapatid, ang sabi niya, 120,000 magpa-check ng bone marrow sa ospital. 120,000. Magpa-check ka lang, magpabukas ka lang, patusukin mo lang ang iyong joint and marrow, 120,000 ang babayaran mo. Ay, hindi dito sa simbahan, kapatid. Wala ka ng bayad. Libre na ang doktor para hiwain ang iyong bone and marrow para maalis, kapatid, ang mga bagay dyan sa bone marrow mo para ikaw muli maging healthy sa iyong buhay Kristiyano. Amen. Ano pa? And discerner of thoughts and intents of the heart. God is expert in surgery of the brain. Amen? Sipin mo yan. Yung brain mo,
bubuksan ng Diyos. At ayusin niya ang mga nasa utak mo. Amen? Na hindi ka minsan maintindihan. Oo. Ang utak mo, aayusin niya ng Diyos sa pamagitan ng kanyang sword, which is the Word of God. An intense of the heart. Kaya niya hiwain ang buong puso mo, buong puso ko, at kaloob-looban ng puso ko at puso mo. Kaya niyang alisin ang mga bara ng iyong puso. Amen. No. Yung last Thursday, kami kay, dinala kami ni Sister Rosalie, ni Brother Ronald doon sa acupuncture. Malalaman niya kung anong sakit mo. Oo. Ng doktor. Oo. Mayroon siyang instrument na pahawak sa iyo, alam niya na kung ano ang sakit mo. Amen. Doon nalalaman, salamat sa Panginoon, na ang aking puso ay okay na. Sabi niya, okay na, wala nang bara ang puso mo. Amen. Sipin mo yan. Oo. Maraming instrumento. Pero dito, sa spiritual nating puso, amen, salita ng Diyos, kapatid, ang magdidetect ng ating puso, kapatid. Kung ang ating puso ay tagilid na, if you have problem in your heart, amen, if you have issue in your heart, ayusin niya ng Diyos through the sword, which is the Word of God. The Word of God is alive. Amen? Alive. It discern within both evil and good. Kaya niya i-discern. Alam ng Diyos kung ano ang laman ng puso natin. Kung ang puso natin ay nagka-diferensya na. Amen. Hindi lang puso physical, kundi puso spiritual. Spiritual heart, kapatid. Our thoughts. Amen. Ganon ang salita ng Diyos. No? It penetrates within your heart. Sipin mo yan. Kaya masakit ang salita ng Diyos. Kasi ipenetrate niya ang puso, ang mga brain mo, pasukin niya. Ang bone and marrow mo, ipapasukin niya ng salita ng Diyos. Amen. Kaya mga kapatid, listen to the Word of God. Amen. Inaalis niya ang mga bagay na hindi dapat dyan. Amen. It means the Word of God shape our life. Inaalis niya, tinatabas niya, inaalis niya ang mga hindi dapat sa ating buhay. He shape our life. Amen. Para mapaganda ang ating buhay. Amen. Inaalis niya ang hindi dapat. Amen. Kaya mga kapatid, kaya ang salita ng Diyos is God's revelation. The Word of God is God's revelation. Ano ba yung Word of God? The Word of God is God's revelation to men. Kapayagan ng Diyos. Kaya niya ipahayag ang mga bagay. Baka hindi pa natin kilala ang ating sarili. Pero mga kapatid, ang Diyos, kilala ka niya. Kilala ko. Amen? Tingnan niyo, Hebrews 4:12. Amen. He operates our heart. Amen. He operates the whole body. Makita natin sa verse 12. Pag-operate, inooperahan ka niya. Amen. Sipin mo yan. Pag inooperahan ka ng Diyos, kapatid, you are naked. Amen. Di ba ang doktor, pag inoperahan niya ang tao, naked yan. Kasi inaalis niya ang lahat, inaayos ang lahat sa katawan mo. Minsan yun sa verse 4:12.
Napansin kasi natin 12 lang. Verse 13, basahin natin. Neither is there any creature that is not manifest in His sight. Amen. Walang nilalang ng Diyos na hindi niya alam. Kita niya lahat. Amen. Kita niya lahat. Walang bagay rito sa lupa na hindi kita ng Diyos. Bakit? Because the Word of God is God's revelation. He reveal. Ipahayag niya kung sino ka at sino ako. Amen? Baka hindi pa natin kilala ang ating sarili, pero kilala ka ng Diyos. Bakit? Sabi ng Biblia, walang mga nilalang dito sa lupa na hindi ko nakikita. Because our God is omnipresent God in His sight. Amen? But all things are naked. Yan. Kita mo, kapatid? Sa tingin ng Diyos, you are naked. Amen. Nakaniktay ka lang. Nakamodis apparel ka lang. Pero alam ng Diyos ang nasa loob mo. Kahit anong paganda mo, alam ng Diyos ang nasa loob. Why? The Bible says, we are naked. Sipin mo yan. And open to the eyes of Him. Amen. Sipin mo yan. Ano ang ibig sabihin niyang, kapatid? Nothing can be hidden from God. Wala kang maitago sa Diyos. Kahit saan ka tumakas. Magtago ka sa simbahan, magtago ka sa pastor, magtago ka sa magulang. Sige, magtago ka na. Pero sa harapan ng Diyos, hindi ka pwede magtago, hindi ka pwede magsinungaling. We have the Word of God. May salita ng Diyos. Amen. Powerful ang salita ng Diyos. Alam niya lahat ng mga ugat-ugat mo sa katawan. Amen. Open to Him. Amen? Kaya mga kapatid, we have no secret things within us. Baka may tinatago ka pa ngayon sa iyong buhay. The Word of God will reveal in you. Hindi kita ng asawa mo yan. Kung ikaw ay lalaki, husband, hindi ka nakikita ng misis mo. Kung ikaw naman ay misis, hindi ko nakikita mo ang iyong husband, pero kita yan ng Diyos kung ano ang kanyang ginagawa. Amen? With whom we have to do. Amen? Wala tayong maikubli sa Diyos. Kaya hindi natin pwedeng dayain ang Diyos. Mayroon siyang salita to discern our heart. The discerner. Amen? The Word of God is discerner of the thoughts. He discern. He knows what is within your mind, in your heart. He knows everything within you. He knows what you are doing. Amen? Evil and good. He knows it. Everything. Amen? Nothing can be hid from God through His Word. Ganon kakapangyarihan ang ating salita ng Diyos. Amen? Even we try to hide from God, but the Word of God reveals. Ipahayag yan. Manifest in His sight sa pamagitan ng salita ng Diyos. Amen? Kaya minsan, nasasaktan tayo sa salita ng Diyos. We preacher, we pastor, we preach not to hurt you, to offend you,
to discourage you. We preach for your own good, to help you, to walk, amen, circumspectly, amen, para maglumakad tayo ng maayos na lakad araw-araw. Amen? Mga kapatid, makapangyarihan ang salita ng Diyos. Amen? Makapangyarihan ang salita ng Diyos. Powerful ang salita ng Diyos. Amen? Kaya nga, if you speak the word of God, if somebody speak the word of God, very simple verse, if you speak the word of God to somebody, it works to his heart or her heart. Amen. Napansin nyo, pag nagsalita ka lang, kahit dahan-dahan, natatas ang puso ng tao. Parang hindi niya makalimutan ang mga binigay mong salita ng Diyos. Hindi siya makatulog sa salita ng Diyos na kanyang naririnig. That's powerful word of God. Amen. If we preach the gospel, it is power unto salvation in Romans chapter 1 verse 16. Every time we preach the word of God, the gospel, somebody got saved. Why? Hindi dahilan na ikaw magaling magsalita. Hindi dahilan na ikaw matalino magsalita. Ang dahilan, ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. The power of God unto salvation to everyone that believe. Power. Amen. Kaya mga kapatid, utilize that power. Share the gospel. Somebody got saved. Kahit sino pa yan. Amen. Kahit anong tungkulin yan. Amen. Kahit opisyal yan. Kahit hepe yan. Kahit tenyente yan. Kahit colonel yan. Kaya yan ng salita ng Diyos. Pag nakarinig yan ng salita ng Diyos, naku po, lalambot ang kanyang mga puso. Praise God. Last Monday, 17 na pulis ang nagbabasa ng salita ng Diyos. Amen? Nakakatuwa, no? Na makita ka ng pulis na nagbabasa ng salita ng Diyos. Never pa nagtanggi sa akin na pinabasa ko ng salita ng Diyos. Meron dyan isang pulis na Muslim. Ang pangalan niya ay si Abdul Halik. Sir, pwede ka ba magbasa ng salita ng Diyos? Yes, Pastor. I am interested to read the Word of God. Nagbasa yung isang Muslim ng salita ng Diyos. May isang commander na Muslim. Sabi ko, Sir, you need King James Bible, large print Bible. You need to buy one Bible. Bumili ang commander. Praise God, lahat ng commander dyan. Mayroong Biblia sa lahat ng station. Amen? Sabi ko, hindi ako magbibigay ng Bible. Magbayad kayo. Kasi ito ay salita ng Diyos. Mahal ang salita ng Diyos. Kaya kailangan bigyan mo ng halaga ang salita ng Diyos. Kailangan bayaran mo yan. Kasi pag libre, baka kung saan-saan mo lang yan itapon. Mas maganda, may bayad at mahal para bigyan mo ng halaga. Kaya sabi ko, ilagay mo lagi yan sa station. Pag mayroong mga opisyal na dumating at maabutan ka na nagbabasa ka ng salita ng Diyos, kapatid, walang magsisita sa iyo na kasalanan ang magbasa ng salita ng Diyos. Mas pinagpala ka kung ikaw nagbabasa ng salita ng Diyos. Ganon kakapangyarihan ang salita ng Diyos. Amen? Alam mo mga minsan, kapatid, ganyan lang yan, pagbasa-basa natin, tumuturok yan, pumapasok yan sa kanilang puso ang salita ng Diyos. Ang binasa namin, Revelation 1:3, Blessed is he that readeth the word of God. Sir, blessing na nagbabasa ka. Ay may kasunod pa, and heareth the word of God.
nakakarinig ka pa ng salita ng Diyos. More another blessing. And blessing is that keepeth the book of prophecy. Aba, tatlo na. Tatlo ang blessing mo, kapatid. Sipin mo yan. Keep those things which are written therein. Ano yan? Salita ng Diyos. Amen. Kaya dapat pagbasa sila ng salita ng Diyos. Bakit? Yan ang sabi ng Revelation 1:3. For the time is at hand. Ay malapit na ang pagbabalik ng Panginoon. Maraming mga tao never pa nakakita ng Biblia. Never pa nakapagbasa ng isang verse. Namatay na lamang ang mga tao, never nakakita ng Biblia, never man lang na nakabasa ng isang talata. Amen? Kaya mga kapatid, ganon. Many are destroyed because lack of knowledge. Marami ang nasira, namatay na lamang, kapatid. Walang alam sa salita ng Diyos. And praise God. No? Kargado tayo bilang Kristiyano ng salita ng Diyos. Kaninang umaga may salita ng Diyos. Amen. Ngayong gabi na naman may salita ng Diyos. Amen. Ang maganda sa salita ng Diyos, walang overdose. Wala, hindi ka ma-overdose ng salita ng Diyos. Amen. Antukin ka lang. Amen. Kaya nang nangyari. Alam mo ba nangyari kay Tychicus? Amen. Si Eutychus ba yan? Nag-pray si Pablo hanggang 12 midnight. Nakatulog si young people na si Eutychus. Nahulog. Oo. Hindi na siya nag-concentrate sa pagkinig ng salita ng Diyos, kaya nahulog. Kaya bumaba si Pablo at pinuntahan si Eutychus at nabuhay muli si Eutychus. Amen. Pero pag kayo ang nahulog, kahit anong punta ko, hindi kayo mabubuhay. Amen. Kaya, huwag kayong matulog dyan. Baka may matumba dyan sa kabila. Amen. Kaya the Word of God is alive. Oh, alive pa ba kayo dyan? The Word of God is alive. Buhay. Amen. Tusukin niya ang puso mo. Amen. Sipin mo, the Word of God is alive and powerful. Makapangyarihan. Amen. Bakit kapangyarihan? Kahit patay na, mabubuhay pag nakapakinig ng salita ng Diyos. Kahit ang tao na wala ng pag-asa, pag nakaparinig yan ng salita ng Diyos, makita mo, mabubuhay muli. Amen. Kaya lagi kong sinasabi, huwag ka lang, Pastor, paano yung anak ko? Parang wala ng pag-asa. May pag-asa pa yan. Dalhin mo lang yan sa simbahan. Sige lang, dalhin mo lang yan sa simbahan. Dalhin mo lang ng dalhin yan. Oo. Bit-bitin mo lang yan. Oo. Kasi, kahit wala ng pakiramdam yan sa Diyos, dalhin mo lang yan. Oo. Isang araw, mabubuhay rin yan sa salita ng Diyos. Marirevive rin yan sa salita ng Diyos. Bakit? The Word of God is alive and powerful. Quick. Anong word na quick? Alive. Yung patay, pwede niyang buhayin. Kung ikaw patay spiritual, kaya niya ikaw buhayin. Amen? Amen? Di ba mapansin natin, pag nag-preach tayo sa mga hindi manampalataya, parang wala silang naintindihan. Kasi patay spiritual. Pero pag tuloy-tuloy mo yan, yun na. Unti-unti na nabubuhay. Amen? Kaya mahalaga, speak the Word of God. Because the Word of God is powerful. Somebody spiritually dead, it becomes alive through the Word of God. Kaya speak the Word of God to somebody, to your loved ones, to your friends. Amen. One day, He quickeneth, sabi rito ng Ephesians, dead trespasses and sin. Mabubuhay ang patay ng salita
ng Diyos. Amen? Bigyan ko ng example na kayang buhayin ang patay sa pamagitan ng salita ng Diyos. Amen? Naalala nyo si Lazaro in John chapter 11. Oo. John 11. Something in, John 11. Hindi natin bubuksan siguro. Ikwento ko na lang. Na si Lazaro, nasa loob na ng libingan. Nalibing na, 4 days na nalibing. Naagnas na ang kanyang katawan. Pinuntahan ng Panginoon. Oo. Anong sabi ng Panginoon? Lazaro comes out. Amen? Oo. Sa John 11, tingnan natin muna. John 11. Powerful ang salita ng Diyos. Sa John 11 yan, makita natin. Ang sabi ni Mary, ni Martha, sa verse 32, sana, Panginoon, si Lazaro na matay na. Sana kung nandito ka, sana siya ay buhay pa. Di ba? Siya hindi namatay. My brother had not died. Parang sinisipa nilang Panginoon. Panginoon, late ka kasing dumating. Kaya, hindi mo naabutan ang aking kapatid na si Lazaro na buhay. Patay na si Lazaro. Amen? Kaya nga sa 35, Jesus wept. Umiyak ang Panginoon. Amen? Kasi bakit? Kaibigan niya si Lazaro. Malapit na kaibigan ni Jesus si Lazaro. Every time pagpunta siya sa Bethany, diyan siya dumadaan sa bahay ni Lazaro at mag-inom ng kape. Kaya umiiyak siya kasi namatay na si Lazaro. Hindi siya umiyak dahil nawala si Lazaro. Na umiyak siya kasi wala na siyang kapihan. Jesus wept. Umiyak siya talaga dahil ang malapit na kaibigan ni Jesus namatay na. Oo. Kaya makita natin, ang sabi ng verse 34, saan inilibing si Lazaro? Come and see. Amen? They said, Lord, come and see. Tingnan mo, Panginoon, si Lazaro. Amen? Ang sabi dito, and Jesus said in verse 39, take ye away the stone, Martha, the sister of him that was dead. Sabi, ayaw pa ni Martha. Buksan ninyo ang libingan, alisin niyo ang bato. Ay, Panginoon, naku po, naagnas na yan, maamoy na yan, Panginoon. 4 days na eh. Oh. Baka maibang amoy natin dito. Ayaw ni Martha at saka ni Mary. Sabi niya, stinket. Ay, naku, durog na yan si, aagnas na yan, Panginoon. Patay na eh. 4 days na. Isang araw lang nga eh. Amen. Ano sabi dyan? Verse 41 na lamang. Ang sabi dito, sabi niya, thou shouldest see the glory of God. Gusto niyo makita ang glory ng Diyos. Gusto niyo makita ang kapangyarihan ng Diyos. Amen? Kaya ang salita ng Diyos, makapangyarihan. Sa madaling salita, they took away the stone from the place where the dead was laid, and Jesus lifted up his eyes and said, Father, I thank thee, thou hast heard me. I know thou knowest me, but because of this stand, I said, it may be, thou sent me. In verse 43. Verse 43, dito na po ang salita ng Diyos. And when he thus had spoken, ang Panginoon nagsalita. Amen.
He spoke His word. Ano ang sabi ng Panginoon? Lazaro, and he cried with a loud voice. Ano ang word ng Panginoon? Lazaro, come forth. That's the powerful word of God. Amen. Lazaro, lumabas ka, bumangon ka. Sipin mo ang patay, sigawan mo. Amen. 4 days na namatay, sigawan niya. Anong nangyari? And it was dead, came forth, bound hand and foot with grave clothes, and his face was bound about with napkins. And Jesus said, loose him and let him go. Alisin mo yan ang mga nakabalot sa kanya. Kasi nung panahon, walang kabaong. Binabalot lang nila yan. Ng napkin. Paikot-ikotan. Kaya nga sabi niya, loose him and let him go. The dead became alive. Lazarus rose again. Why? Because of the power of His word. Patay na, nabuhay pa. Ay yung anak mo, yung asawa mo, yung misis mo, yung mister mo, buhay pa. Pag makarinig yan ng salita ng Diyos, iwan ko lang, it will become alive through the power of the Word of God. Kaya huwag magkang mawala ng pag-asa. Basta yan, dinadala mo sa simbahan. As long na siya nakapakinig ng salita ng Diyos, kahit hindi interesado yan sa pakikinig, one day, mga kapatid, it will become alive. Amen. Magugulat ka. Nakabalik na muli. Ang iyong mga iniisip mo na parang imposible na maligtas at imposible na makabalik sa gawain ng Panginoon ay nabuhay muli dahil siya nakarinig ng salita ng Diyos. Dalhin mo lang yan, kapatid. Dalhin mo lang yan. Dalhin mo lang ang asawa mo kung sa tingin mo wala ng pag-asa. Dalhin mo yung anak mo kasi sa tingin mo na wala ng pag-asa. Magkaroon yan ng pag-asa pag nakarinig yan ng salita ng Diyos na kagaya ng pinipris natin dito sa simbahan, kapatid. Amen. Mabubuhay yan. Kahit patay na yan, kahit wala ng pag-asa yan, pag nakarinig yan ng salita ng Diyos, magkaroon yan ng pag-asa. Amen. Isang na lang yata puntos tayo. Amen. The powerful Word of God. It, the source of our spiritual strength and stability. Amen. Yung mahina, lumalakas. Yung patay, nabubuhay sa pamagitan ng salita ng Diyos. Si Lazaro na patay na 4 na araw, naligtas, ay nabuhay muli sa pamagitan ng salita ng Diyos. And Jesus spoke the word of God. Ano sabi niya? Lazaro, come forth. Lumabas ka dyan. Bumangon ka, Lazaro. Amen? Amen? Ang salita ng Diyos, hindi nagbabago. Hindi napaparang. Amen? Oh, salita ng Diyos yan. Stand forever. No. Tinatin ulit. 4 na araw, nalibing na. Nabubuhay pa sa pamagitan ng salita ng Diyos. Kahit pa yan, wala ng pag-asa. Kahit butong-buto na yan. Oo. Sa tingin mo, wala na itong pag-asa. Oo. Wala na ang kanyang laman. Oo. Wala na. Buto na lamang. Paano pa yan mabubuhay? Sobrang patay na. Tingnan natin sa Ezekiel chapter 37, verse 1 to 4. Anyway, isang puntos na lang ang ano natin ngayon. Ezekiel. Akala ko kasi maiksi lang eh. Pero pag i-press mo, mahaba na. Ezekiel
Ano ang sabi ng Panginoon kay Ezekiel? Ano sabi ng Panginoon? The hand of the Lord was upon me, sabi ng Panginoon. And carried me out in the spirit of the Lord and set me down in the midst of the valley which was full of bones. Dinala ng Panginoon si Ezekiel doon. The valley. Siguro sementeryo na ito, kapatid. Valley of full of bones. Libingan na ito ng mga patay. Tapos utusan si Ezekiel, amen, punta ka doon sa mga patay. Amen. Anong sabi diyan, verse 2? Kaya huwag kayong mag-alala. Wala nang pag-asa ito. Ang kaibigan ko, asawa ko, parang wala na sa pag-asa sa tingin ko. Mamamatay na lamang ito. Diretso na ito sa impyerno. May pag-asa pa yan, kapatid. Amen. Huwag ka mawalan ng pag-asa. Ang sabi ng verse 2, and caused me to pass by them about, and behold, there were very many in the open valley, and lo, they were very dry. Sipin mo yan. Ang mga kalansay ay sobrang tuyot-tuyot na. Siguro matagal na itong mga kalansay sa valley of bones. In verse 3. And he said unto me, Son of man, can these bones live? Sabi ni Ezekiel, ito kaya yung mga kalansay na ito mabubuhay pa? And I answered, O Lord, God, thou knowest. Lord, alam mo yan, Panginoon. Amen. Alam niya ng Diyos na kaya niyang buhayin. In verse 4. Again and said unto me, ito na, is a foolish things. Di ba foolish? Sipin mo, magsalita ka sa mga patay. Punta kayo sa sementeryo. Sino kaya magsasabi sa iyo? Punta ka sa sementeryo, magsalita ka doon, mag-preach ka doon ng gospel. Aba, anong sabihin ng tao sa iyo? May ganyan ka. Amen. May ganyan ka. Nagsalita ka eh. Magsalita ka sa patay, iba ito. Is a foolish things. Is a crazy. May mga bagay, no? Crazy. Nakakatuwa. Isipin, mag-preach ka sa taong wala ng pag-asa. Amen. In verse 14, mo. And again, it said unto me, anong sabi ng Panginoon kay Ezekiel? Ezekiel, prophesy upon these bones. Amen. Mag-preach ka doon sa mga dry bones. Sabi ni Ezekiel, ano ang sabihin ko sa kanila? Ay sabihin mo, and say unto them, O ye dry bones, hear the word of the Lord. Amen. Hindi alam ni Ezekiel kung ano sasabihin. Hindi sabihin mo, oy, mga kalansay, makinig kayo ng salita ng Diyos. Amen. Speak the word of God to dry bones. Amen. Speak. Ano yung dry bones? Maybe, ito ay mga kaibigan natin na unsaved. Amen. Parang wala na. Parang hindi na maligtas-ligtas. Amen. Speak and hear the word of the Lord. Sige lang. Balikan mo lang. Balik-balik ka lang. Speak the word of the Lord. And hear the word of God. Pag napakinig yan, kapatid, ng salita ng Diyos, kapatid, pati ikaw na nag-preach, hindi ka mapaniwala na ang taong walang pag-asa ay may pag-asa, mabubuhay, ang patay, nabubuhay, kapatid. Dead spiritually, ang tao na wala sa Panginoon, they are dried bones, dead spiritually, is speak the word of God, and ye shall live. Sabi ng verse 5, and said and the Lord God unto the dry bones. Verse 5. Nung nagsalita si Ezekiel, anong nangyari?
Thus saith the Lord unto these bones, Behold, I will cause breath to enter into you, and ye shall live. Sipin mo yan. It will cause the breath, magkaroon ng hininga, at mabuhay muli. Bakit? Anong narinig nila? Word of God. The Word of God is God's breath. All Scripture is given by inspiration of God. The word inspiration is God's breath. If we preach God's breath, the Word of God, somebody alive. Amen. Nabubuhay. Ibig sabihin, pwede pa maligtas ang taong walang pag-asa. Amen? No? The dry bones hear the Word of God. Amen? Yan po. The dry bones represent to illustration. Maybe it illustrate unsaved, spiritually dead. It illustrate also people in the church. Amen. Condition, dried bones condition. They are backsliding condition. They are spiritually dried bones. Amen. Nakakaranas na wala ng pakiramdam sa salita ng Diyos. Manhid na sa salita ng Diyos. Dried bones spiritually. Pero mga kapatid, sige lang. Hanggang nandito yan sa simbahan, nakikinig ng salita ng Diyos, that dry bones of your spiritual life shall become alive again. Amen. Oo, alive ay mga ang matigas na puso. Basta hindi basta-basta na matablan ng salita ng Diyos yan, kapatid. Ay, mga kapatid, don't underestimate the power of God, kapatid. As long na yan, makapakinig yan ng salita ng Diyos, ay mabubuhay muli yan. May pag-asa pa yan. Amen? Kaya malaga ang pakikinig ng salita ng Diyos every Sunday. Amen? Kaya every Sunday, you come to church, every worship service, you come Sunday morning, you come Sunday evening, you come Wednesday prayer meeting, you experience revival from the Word of God through the pastor, through the preacher. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Oh. Dry bones na. Mag-preach ka lang. Tuloy ka lang. Amen. Oh, dry bones, hear the Word of God. Sipin mo yan. Oh, dry bones, hear the Word of God. That's why we keep on preaching the Word of God. The dry bones, hear the Word of God, and shall he live. Amen. Kaya ipahayag lang natin ang salita ng Diyos. Kahit sabihin natin yan, mga tuyong kalansay na yan. Dito sa ating binasa. Pero as long yan, na nandito yan sa simbahan. Oo. Huwag yan mahiwalay sa simbahan. Dalhin mo lang yan sa simbahan. Amen. Hindi abutin yan ng 10 taon, mabubuhay yan. Amen. Basta yan, makapakinig lang lagi ng salita ng Diyos, kapatid. Kahit anong klaseng kalansay sa kanyang buhay, dry bones in his or her spiritual life, amen, it will become alive again through the Word of God. Amen. Makita natin sa 37 verse 5. And I will lay sinew you and bring flesh. Amen. Sipin mo yan. No? I will lay sinew. Ano yung sinews? Yung mga ugat-ugat. Isipin pag dry bones na, wala ng ugat. Aba, magkaroon niya ng ugat.
ang katawan na yan, no? And I will lay sinews. Lalagyan ko yan ng mga litid at mga ugat-ugat para makadaloy muli ang mga dugo dyan. At lagyan ko rin yan ng flesh. Flesh, ang buto. Lagyan ko yan ng laman. At lagyan ko pa yan ng skin. And put breath in you. At lagyan ko yan ng hininga. The word of God, and ye shall live. And ye shall know that I am the Lord. Amen. Makita natin, kapatid, as long as he preach the word of God, ye shall know that I am the Lord. Makita natin ang kapangyarihan ng Diyos as we preach the word of God. Amen. Ma-revive ulit ang isang dry bones na Kristiyano. Pag nakarinig ng salita ng Diyos, he or she experience revival in his Christian life na ang dati hindi masaya naglilingkod sa Diyos. Patay ang kanyang paglilingkod sa Panginoon. Babalik muli ang sigla sa soul winning, babalik muli ang sigla sa pagbibigay, babalik muli ang sigla sa panalangin, kapatid. Mabalik muli ang sigla sa pagbabasa ng salita ng Diyos if the dry bones hear the word of God. Kaya mga kapatid, kaya the word of God is the source of strength and stability. Amen? Stability. Kaya apart from the church, hindi ka makaranas ng revival. Amen? Kung wala kang simbahan, hindi mo matagpuan ang revival sa buhay mo, kapatid. Na paganda, na every Sunday, ikaw ay laging nakatanggap ng revival. Uuwi ka, ma-discourage ka, disappointed ka, depressed ka, and you go home. You are revived because of the word of God. Amen? Kaya salamat sa Panginoon. May salita ng Diyos. That's powerful word of God. Kaya salamat, mayroon tayong daily walk na programa. Amen? Para kayo makarinig ng salita ng Diyos. Amen? Kaya mga kapatid, pag nandito ka palagi sa service, if you experience you are in dry bones in your spiritual life, amen? Tuloy ka lang, kapatid. Kahit wala kang gana makinig ng salita ng Diyos, sige, pilitin mo lang makinig, pumunta sa simbahan. Mayroon kang kapatiran na parang wala nang pag-aasa ito, makabalik pa. Sige, imbitahin mo lang, dalhin mo lang yan, pilitin mo lang yan. Sunduin mo lang yan. Hanggat sasama yan, at one day, makita mo sa kanyang buhay that dry bones in his Christian life will become alive through the power of the Word of God. So the Word of God is quick and powerful, two-edged sword, piercing asunder. Amen? Makapangyarihan ang salita ng Diyos. It is the source of our spiritual food, and it is the source of our strength and stability. Maging matibay kang Kristiyano kung lagi ka sa simbahan at nakikinig, nakapokus ka palagi sa salita ng Diyos, kapatid. Sa panahon na ikaw mahina, lalakas ka at mabuhay ka muli. You will become revived, kapatid, and you experience revival in your Christian life. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos sa masalangit,
Thank you, God, for your great message tonight, O God. Salamat po, Panginoon, na mayroong kaming salita ng Diyos. The Word of God is powerful. Even the dry bones, even the dead in the grave, shall he live, because they heard the word of the Lord. Because of the Word of God, the Bible. Kaya every time you come to this church, you hear the Word of God. The powerful, two-edged sword, the Word of God. Kaya habang tinutugtog ang awit paanyaya, mayroon pang pag-asa, kapatid. Mayroon kang mahal sa buhay na sa tingin mo, wala ng pag-asa. Ilapit mo yan sa Panginoon. May asawa ka, sa tingin mo, wala ng pag-asa to. May anak ka na wala ng pag-asa. Dalhin mo lang yan sa salita ng Diyos. May biyanan ka, lola, ate, kaibigan, kapitbahay, sa tingin mo, wala ng pag-asa. Dalhin mo yan dito sa salita ng Diyos. Pag nakarinig yan ng salita ng Diyos, it will become alive. Sige po, kausapin natin ang Diyos. Mayroon ka pagam-agam, parang wala ng pag-asa. Nagsasawa ka na. Sa tingin mo, wala na. May pag-asa pa. Pag dinala mo yan sa salita ng Diyos. Sige po, dalhin mo lang yan sa salita ng Diyos. Pag nakarinig yan, kahit anong klaseng dry bones yan, dead spiritually, backsliding state of Christian life, dalhin mo lang yan sa Panginoon. Keep on going to church. Keep listening to the Word of God. Sige lang, tuloy ka lang, kapatid. One day, maging maalab ka. Maging masigla ka. Ibalik muli ng Diyos ang dati mong sigla sa paglilingkod sa Panginoon. Sige po, whatever within your heart tonight, sige po, give it to the Lord. Sige po, surrender it to the Lord. Ano man yan ang nasa isip mo, nasa tingin mo, parang nawalan ka na ng pag-asa. Pero sa Diyos, may pag-asa pa sa pamagitan ng inyong mga salita. Sige po, invite them to the church. Dalhin mo sila sa simbahan. Dalhin mo lang sa simbahan na kung saan nangangaral ang salita ng Diyos. One day, makita mo ang kapangyarihan ng Diyos at ang kanyang mga salita. Sige po, kausapin natin ang Panginoon. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Thank you, God, for great message tonight. Thank you for great revival through your word. Thank you, Holy Spirit, for the power bestowed upon the servant this tonight. Thank you, God. Salamat po sa manak niyo lumapit, O God. Salamat, O Diyos, for our great service tonight. Great revival. Salamat po sa inyong mga salita. Salamat sa wisdom na pinagkaloob mo sa inyong lingkod. Salamat po sa manak niyo lumapit. You know their hearts, O God, and tense their heart, O God. Alam mo, Panginoon, ang kanilang paglapit sa inyo, O Lord. Salamat po, Panginoon, sa mga kapatid. They humble themselves to come to you with humble hearts, O God, making decision, making commitment, O God. Alam po ang kanilang mga puso, Panginoon. Kaya salamat po, O Diyos, sa ginawa niyo ngayong gabi. Salamat din kaninang umaga sa aming service. Salamat po sa lahat ng mga na natunghayan namin sa mga testimonies. Thank you for the fellowship, O God.
We bring back all the glory and honor to the name of God. And all these things we ask in Christ Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Amen. I hope na kayo ay nagutom muli. Amen. Kaya huwag kayong malala. Mayroong pagkain ang Dabalos family. Ay karawan ni Rain Dabalos. Kaya sige, mag-offering muna tayo at kakain na tayo. Amen. Sige. Maganda ito. Busog tayo ng salita ng Diyos. Busog pa tayo ng pagkain. Masarap na pagkain. Tawagin na po natin ating answer. Mag-pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa aming pong pananambahan sa buong maghapon. Salamat po Panginoon sa inyo pong mga salita na aming pong napakinggan. At dalangin po na Panginoon na tulungan niyo po kami na ito po ay aming pong magamit sa buhay po namin sa pang-araw-araw Panginoon. At salamat din po Panginoon sa pagkakataon na ito na muli ay pinagkaloob niyo po sa bawat isa upang kayo amin pong sambahin sa pamagitan ng aming pong tithes and offering. Dalangin po namin, Panginoon, na bigyan niyo po kami ng tamang puso, tamang motibo, Panginoon, sa aming pong pagbibigay. Bigyan niyo po kami ng humble and cheerful hearts. At higit po sa lahat, ang pangalan niyo lamang po ang maitaas sa oras na ito. Pagpalain niyo po ang salapi na malilikom, magamit sa ikalalago ng inyo pong ministry. At kayo po ang magbabalik ng masaganang pagpapala sa bawat isa. Patuloy na kayo po ang mag-ingat ng mga source of income, Panginoon, ng bawat isa, Panginoon. At muli, humingi po kami ng tawad sa lahat po ng aming mga pagkukulang, pagkakasala. Ito lang po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. God bless. Sige.
Amen. Salamat po sa salita ng Diyos natin muling natanggap ngayong gabi. Amen. So tayo po muna ay umawit for closing song. Awitin po natin ang hymnal 46, ang salita ng buhay. Number 46 sa Tagalog song. Sa likod po ng ating songbook, 46, ang salita ng buhay. Wonderful words of life. Amen. On the first verse, all together, sing. Nais kong laging marinig ang salita ng buhay, at ang Diyos ay makaniig sa iyong tunay. Buhay at kaligtasan ang aking natutuhan. O kay ganda, o kay inam ng salitang mula sa Diyos. O kay ganda, o kay inam ng salita ng Diyos. On the second, si Jesus ang nagbibigay ng salita ng buhay. Ang salitang buhay, at ikaw ay sasapit sa tahanan sa langit. O kay ganda, o kay inam ng salitang mula sa Diyos. O kay ganda, o kay inam ng salita ng on the last verse. Ang ebanghelyo ay dinggin, ang salita ng buhay. Ang patawad ay kakamtin sa iyong tunay. At ika'y magbasakop kay Kristong manunubos. O kay ganda, o kay inam ng salitang mula sa Diyos. O kay ganda, o kay inam ng salita ng Diyos. Amen. So tayo po ay magwakas sa panalangin. Huling po natin si Sister Alvin bago po natin awitan si Sister Rain. Ay mag-closing prayer po tayo, then awitan po natin si Sister Rain. Amen. Tayo po ay mag-closing prayer. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Holy Spirit of God, Panginoon Hesus, kami po ay muling nagpapasalamat sa inyo, Panginoon, sa buong maghapon po, Panginoon, sa privilege, Panginoon, kami po ay makapanambahan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyong salita na yung binigay ngayong gabi, Panginoon. Tunay po, Panginoon, ang napaka-importante po ang salita na galing po sa inyo, Panginoon. Dahil ito po ay nagko-correct po sa amin, nagbibigay sa amin ng instruction, at especially, Panginoon, nagpapalakas sa aming spiritual life, Panginoon. Salamat po sa aming pastor, Panginoon, na patuloy, na walang sawang nagbibigay ng mga word of God sa pamamagitan sa inyo, Panginoon. Salamat po sa simbahan, Panginoon, na kung saan meron kaming malalapitan, Panginoon. At salamat po, Panginoon, sa iyong gabay, sa iyong mga biyaya, Panginoon, sa amin. At dalangin ko, Panginoon, mga kapatiran, Panginoon, na nasa mga problema, we pray, O God, padalhan niyo po sila ng solusyon, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, ang mga kapatiran na may mga karamdaman, and we pray, pagalingin niyo po sila, Panginoon. At we pray, O God, na sa susunod na linggo, Panginoon, ay palakasin niyo pa po ang aming spiritual life. At we pray, O God, na i-bless niyo po ang bawat isa po sa amin. Salamat, Panginoon, sa buong maghapon na kung saan kami po ay patuloy, lalong-lalo na sa aming mga kapatiran na nasa live stream, na continue pa rin, Panginoon, sa pagsusubaybay at paglilingkod po sa inyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa bawat isa. Salamat po sa awitan. Dalangin ko po, Panginoon, ngayong gabi sa aming fellowship, Panginoon, i-bless niyo po
ang bawat isa at sa aming pag-uwi mamaya, Panginoon, ihatid niyo po kami na safety sa aming mga bawat tag-isang tahanan. Panginoon, salamat po at kami po ay humihingi ng patawad sa aming mga nagawang kasalanan, Panginoon, na hindi po nakakalugod sa inyo. At Panginoon, salamat po sa kaligtasan na yung ibinigay po sa amin, Panginoon. At ang lahat ng ito ay ang aming dinadalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ako po muna tayo. At ganito po ang gagawin po natin. No? May fellowship po tayo. Salamat po sa Davalos family. At birthday po ni Rain. Siya po ay isang dekada na. Amen. 10 years old. Tama ba ba? Isang dekada. Amen. So, ang gagawin po natin ay isuusog lang po natin itong pulpit dito. Tapos ilatag po natin yung isang mesa. Tapos, sa kabila po ay ihahati na lang po natin yung ating pong pagkain. Magdadala na lang po tayo dyan na lang din po magdi-distribute para hindi po tayo mag-i-spread out. Amen. So, maintain lang po muna tayo upo lang po muna tayo. Ayusin lang po natin dito sa